Mga mahal na kapatid, salamat sa Diyos at binigyan niya tayong muli ng pagkakataon para matipon, magpuri at sumamba sa dakilang may kapal. Madalas po ang buhay ng tao kabilang ang sa mga lingkod ng Diyos ay puno ito ng kabiguan at kahirapan. Sa kabila po ng malaking pagsisikap ng tao na mapabuti ang kanyang buhay, ay madalas itong nabibigo. Ang mundo mismo ay patuloy na nagdurusa sa kahirapan, krimen, kawalan ng katarungan, digmaan, at nagdudulot ng kapinsalaan sa ekonomiya. At ang ibinubunga nito ay ang lalong kahirapan sa pamumuhay ng mga tao. Ang gayong kahabag-habag na kalagayan ay lalo pang pinalala ng kawalang malasakit ng mga namumuno sa pamahalaan na sa halip na tulungan ang kanilang kapwa ay ginagawan pa nila ito ng mga kasamaan. Sa halip na tulungan, ninanakawan pa nila ang mga kababayan nila o ang mga taong nasasakupan nila. Sa ganitong sitwasyon ng buhay ng tao ay marami tuloy ang nag-iisip na ito ay plano ng Diyos. Ito ay kalooban ng Diyos. Na para sa iba, sinasabi nila ay nais makita ng Diyos na magdusa, maghirap ang mga tao na nilalang niya para lalong mga ilangan sa Kanya. Totoong may mga pagkakataon, mga kapatid, na ipinahihintulot ng Diyos kasama tayo dyan, na mga lingkod niya, na dumaan sa maraming pagsubok, dumaan sa maraming kalungkutan, ngunit nangangahulugan ba na ito ay sinadya ng Diyos upang pahirapan tayo? Magkaroon tayo ng miserableng kalagayan. Kaya simulan natin ang ating pag-aaral sa katanungang ano po ba ang panukala ng Diyos mula pa ng una para sa mga lingkod niya. Babasahin natin ang Jeremias 29:11 sa saling Ingles, pero ililiwat na natin sa wikang Pilipino para hindi tayo masyadong humaba. Sapagkat batid ko ang mga plano na mayroon ako para sa inyo. Ipinahayag ng Panginoon mga planong pagpalain kayo at hindi para sa kapahamakan ninyo. Mga planong bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Ano po ang plano ng Diyos mula pa ng una para sa mga lingkod niya? Ang sabi ng Diyos, planong pagpalain ko kayo at hindi para sa kapahamakan ninyo. Mga planong bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Sa mga tuwid ay alisin natin sa ating isipan bilang mga lingkod ng Diyos, lalo na ang Diyos ay hindi tayo ipinaubaya sa ganitong kalagayan para maghihirap lang, para pahirapan lang. Hindi po. Maganda po ang plano at panukala ng Diyos.
sa mga lingkod niya. Pagpalain sila at bigyan ng magandang kinabukasan. Ano po ang kasama doon sa plano na pagpalain tayo, huwag tayong mapahamak, at magkaroon ng magandang kinabukasan? Unang Kronika 29:12. Ganito po ang mababasa natin na pahayag ng Biblia. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, taglay mo kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ano po ang kasama doon sa panukala na pagpalain tayo, huwag tayong mapahamak, bigyan tayo ng magandang kinabukasan, masayang buhay? Ang sabi sa talata, sa Diyos nagmumula ang kayamanan, karangalan, kapangyarihan, at kadakilaan. Sa Biblia, maraming nakatala na pinagpala ng Diyos. Binigyan niya ng kayamanan, binigyan niya ng kapangyarihan. Sapagkat yun ang panukala niya eh. At ito mismong ating binasa ay nagpapatotoo na napakaganda ng plano ng Diyos para sa mga lingkod niya. Ano po ang ginawa ng Diyos upang tulungan ang kanyang mga lingkod na makamit ang isang mabuting buhay, magandang kinabukasan, buhay na puno ng kagalakan? Awit 16 ang talata ay 11. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Ano pa ang ginawa ng Diyos upang tulungan ng kanyang mga lingkod na makamit ang isang mabuting buhay o isang buhay na puno ng kagalakan? Ang sabi sa talata ay ituturo ng Diyos ang landas na patungo sa buhay higit sa lahat at sa ligayang walang hanggan. Sa mga tuwid, wala po sa panukala ng Diyos na pahirapan lang tayo. Hindi niya plano yun. Ang panukala ng Diyos para sa atin, magandang kinabukasan. Buhay na puno ng ligaya. Ano po ang mga halimbawa ng patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos para sa kanyang mga lingkod upang gawin silang masaya? Pakinggan natin ang 104:13 hanggang 15 sa Aklat ng Mga Awit. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang biyaya, lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Ano pat ang mga tao, may pagkaing makukuha. Mayroong ubas na iinumin, kaya tao'y magsasaya. May langis pa ng ulibong nagdudulot ng ligaya. At tinapay na pagkain, pampalakas sa tuwina. Ano po ang patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga lingkod niya para ang buhay nila ay maging masaya? Sapagkat yun ang pangako o panukala ng Diyos. Patuloy po na ipinagkakaloob ng Diyos ang pang-araw-araw na pangangailangan natin. Halimbawa, pagkain, inumin. Yan ay para sa ikasisiya, ikagaganda ng buhay.
ng mga tao, lalo na ng mga tao ng Diyos. Subalit, bakit po yung pagkain, inumin na para sa ikaliligaya ng buhay ng tao ay naging dahilan ng kalungkutan at kabiguan? Anong nangyari? Anong nagbigay daan upang ang pagkain at inumin ay naging kalungkutan sa halip na kaligayahan ng ilang mga tao? Pakinggan nyo ang dahilan. 21:34 hanggang 35. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating yon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Ang inaalam natin anong nagbigay daan? Anong naging dahilan kung bakit ang pagkain ay inumin ay naging dahilan ng kalungkutan? Sapagkat ang iba, mga kapatid, nalugmok sa katakawan. Sumobra ang katakawan sa pagkain at nahulog sa paglalasing. Ano pat sa termino ng Biblia, naging bitag ito sa kanila. Nakapinsala sa kanila. At yan nga po ang nakikita natin na nangyayari sa kasalukuyan. Nagumon sa katakawan at paglalasing ang maraming mga tao. Anong ibinunga nito? Karamdaman. Doon sa iba ay naging dahilan ito ng kasawian. Ngayon, ano pa ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang maging maligaya ang tao? Pagmulan ng kaluguran, pagmulan ng kaligayahan. Pumunta tayo sa Aklat ng Kawikaan sa 2. Ang talata naman ay 10. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadamay kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ano ba ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang maging isang napakahalagang pagmumulan ng kaligayahan? Ang sabi po sa talatang ating binasa, lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Mga kapatid, isang katotohanan na kapag ang tao naging marunong, ligaya siya. Magagamit niya ito para sa ikauunlad ng kanyang buhay, para makamit niya yung magandang kinabukasang hinahangad niya. Mamaya po ay tatalakayin pa natin yan tungkol sa karunungan. Ang itanong muna natin na kasunod ay bakit mayroong mga lingkod ng Diyos na opo binigyan ng kayamanan, binigyan ng kapangyarihan na dapat sana ay maging o pagmulan ito ng kaligayahan. Pero baliktad ang nangyari. Bakit mayroon mga lingkod ng Diyos na ang buhay naging kahabag-habag? Dahil sa kayamanan, dahil sa salapi, dahil sa kapangyarihan. Pakinggan ninyo. Sa unang Timoteo, sa
Sa isgis, ganito ang pahayag. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi. May mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Bakit po may mga lingkod ng Diyos na ang buhay ay naging kahabag-habag dahil sa kayamanan o sa salapi? Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Masama po ba yung salapi? Yung kayamanan? Hindi po. Galing nga sa Diyos yan eh. Nakahanda siyang ipagkaloob yan sa mga lingkod niya. Eh ano po ang masama? Yung labis na pag-ibig sa salapi. Labis na paghahangad sa salapi o sa kapangyarihan. Gaano kasama yan? Ang sabi po sa ating binasa, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya. Yung iba dahil sa pag-ibig sa salapi, sukdulang labagin ang doktrina, ang utos ng Diyos, magkamal lang ng salapi. O hindi ba yan ang nangyayari sa kasalukuyan? Maraming mga politiko magnanakaw. Labis ang pag-ibig sa salapi. Dahil sa labis na pag-ibig sa salapi, sukdulang labagin ang batas ng pamahalaan. Walang takot, walang hiya na pagnakawan ang kanyang mga kababayan. Gamitin ang kanyang posisyon, gamitin ang kanyang kapangyarihan. At ang lalong masama ay yung mga nagpapakilalang mga leader sila ng reliyon. Ano rin ang nangyari? Dahil sa pag-ibig sa salapi, dahil sa pag-ibig at labis na paghahangad sa kapangyarihan, na ang termino ng Biblia ay kalasingan yan eh. Sukdulang labagin ang mga aral ng Diyos. Isipin ninyo, walang takot. Salaulain ang Iglesia ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Lapastanganin ng banal na handog ng Iglesia dahil lamang sa malabis na pag-ibig sa salapi. Ay tama po ba yan? Hindi ho. Labag yan sa aral ng Diyos. Eh ito bang matakaw sa pera? Ito ba'y may kasiyahan? Ito ba'y nasasapatan? Ay kung babasahin po natin yung Ecclesiastes 5:10, ang nakalagay doon ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman hindi masisiyahan. Kaya pala, walang tigil eh. Sa halip na magbago, sa halip na ayusin ang kanyang buhay, ang kanyang pamamaraan, wala. Bakit? Pera dito, pera doon, pera dito, pera doon. Eh, hindi yung tama yan. Makaliligtas ba sa kaparusahan ang mga ganyan? Hindi. Bakit?
Sapagkat ang iniisip ng iba, walang nakakakita sa kanila. Para sa kanila, kung ano ang gusto nilang gawin, gagawin nila. Bakit? Ang iniisip nila, marunong sila eh. May kaalaman sila eh. Pero, bakit kaya sa kabila ng karunungan at kaalaman na ibinigay ng Diyos sa tao, lalong-lalo na sa mga tao sa kanyang bayan, marami ang nahulog sa kalungkutan, kalumbayan? Bakit? Anong dahilan, mga kapatid? Dito sa 47 Gs, panatag ka sa paggawa ng kasamaan, pagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo, iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman, ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos. Wala nang hihigit pa sa iyo. Bakit kaya sa kabila ng karunungan, kaalaman, ay marami ang nahulog sa kalungkutan, kalumbayan, at sa pagtalikod sa, sa kanilang pananampalataya? Ang linaw po ng sinasabi sa talatang ating binasa. Ano sabi? Panatag ka sa paggawa ng kasamaan. Bakit? Iniisip mong walang nakakakita sa iyo. Anong dahilan? Iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman. Tiwalang tiwala sa sarili. Naniniwala pa ba sa Diyos to? Itong mga taong ito? Lalo na itong mga taong ito na nasasaksihan natin na ayaw tumigil sa paglapastangan sa katawan ni Kristo. Hindi na. Bakit? Sapagkat kung naniniwala sila na may Diyos na nakakakita sa kanila, di nila gagawin yan. Pagkatapos tatayo sila sa tribuna. Mangangaraw sila tungkol sa Diyos. Kaya minsan natutokso tayong hiramin yung salita na saan kumukuha ito ng, ano ba yun? Kapal ng mukha ba yun? O saan kumukuha ng lakas ng loob ito? Ginagamit pa yung tribuna. Ginagamit pa yung pagsamba. Ano pa ang palagay nito sa kanyang sarili? Kaya gawa dito, gawa doon ng kasamaan. Dahil sa salapi, dahil sa kapangyarihan, lasing na eh. Ang sabi, ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos at wala nang hihigit pa sa iyo. Kiliting-kiliti doon sa ibinabato sa kanya na pinakamahalagang tao sa mundo. Mga kapatid, huwag natin silang tutularan. Ang gawin natin, pinagkalooban ka ng karunungan, gamitin mo sa tama. Pinagkalooban ka ng kayamanan, gamitin mo sa tama. Biyaya yan, galing sa Diyos. Yan ay para sa magiging magandang kinabukasan mo. Huwag mong gagamitin sa kasamahan. Anong pangunahing dahilan pa? Bakit marami yung nagtitiwala sa kanilang sariling karunungan, kaalaman, kaya naman sila'y naligaw? Basahin natin ang Isaiah 39 hanggang 11 sa ang salita ng Diyos. Ganito po ang pahayag. Dinggin nyo, mga kapatid. Sapagkat mga rebelde sila sinungaling, at ayaw makinig sa mga aral ko. Sinabi nila sa mga propeta,
Huwag na ninyong sabihin sa amin ang tungkol sa mga pahayag ng Diyos sa inyo. Huwag na ninyong sabihin sa amin ang tama. Sabihin ninyo sa amin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa amin at mga pangitain na hindi mangyayari. Umalis kayo sa aming dinadaanan. Huwag ninyo kaming harangan. Huwag na ninyong sabihin sa amin ang tungkol sa banal na Diyos ng Israel. Ano pa ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang nagtiwala sa kanilang sarili? Sapagkat mga rebelde, sinungaling, ayaw makinig sa aral ko, ang sabi ng Diyos. Nakakatulad sila ng mga Israelita. Sinabi ng mga Israelita sa propeta, huwag na ninyong sabihin sa amin ang tungkol sa pahayag ng Diyos. Huwag na ninyong sabihin sa amin ang tama. Ngayon, mga kapatid, puntahan natin tayo na mga inalis sa talaan. Tayo ba yung sinasabi ng talata ng mga rebelde? Yun ang paratang sa atin. Rebelde tayo kaya tiniwalag tayo. Pero alam natin, higit sa lahat, alam ng Diyos, hindi tayo nagrebelde sa Kanya. Nanindigan tayo sa tama. Hanggang ngayon, ang sinusunod natin, yung aral na narinig natin. Narinig natin sa sugo, narinig natin na tapat na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo. At hindi tayo tatalikod doon. Ginipit lang tayo. Ngayon, kitang-kita naman natin ngayon kung sino yung lumalabag Sino yung nagbibigay ng maling interpretasyon doon sa katotohanan. Hindi ho tayo yun. Paano po yung katulad natin, no? Inalis sa talaan, tiniwalag. Pero sa ngayon ay nag-aalinlangan na doon sa mga aral na kanyang narinig. At yung iba, tumalikod ng lubusan. Paano ngayon yun? Parang lumilitaw ngayon na pinatutunayan lang nila na dapat nga silang maalis sa talaan. Eh, huwag tayong papayag, mga kapatid, na magaya sa kanila. Huwag po. Dahil sa, tandaan nyo, itong bahaging ito ng paglilingkod natin, pagdadalisa ito. Tinitingnan ng Diyos sinong maninindigan, sino ang tatalikod. Bakit kailangang mangyari ito, mga kapatid? Sapagkat may araw ng paghuhukom. Ito, parang sirang plaka na kami sa inyo, mga kapatid, na ang makararating sa kaligtasan, yung nagtaglay ng dalisay na pananampalataya. Sa hukom na tao lang Di ba? Sa hukom na tao lang. Sino ang bibigyan niya ng magandang hatol? Yun bang lumabag o yung sumunod sa batas? At sino naman ang dapat niyang hatulan? Natural yung lumabag sa batas. Ang Diyos pa kaya? Makatarungan ng Diyos.
Ang ililigtas niya, siyempre, yung naging sakdal at dalisay ang pananampalataya. Alam nyo, mga kapatid, kung magmamasid lang kayo, pag-aaralan lang ninyo, isa-isahin natin, ano, tingnan natin, sino-sino yung mga itiniwala. Ministro, Pangulong Diakono, mang-aawit, tagapagturo ng awit. Marami, di ba? Marami. Pagkatapos, tumagal ang pagsubok na ito sa iglesia, nakita natin yung ilan tumalikod na sa pananampalataya. Iba na ang itinuturo. Dati naman, nung maayos ang iglesia, pinaninindigan na niya yung doktrina. Ministro yan, ha? Yan sinasabi ko. Yung iba, nakita natin, Pangulong Diakono. Yung iba, mga awit. Yung iba, oo, hindi tumalikod sa aral. Pero, nag-aalinlangan. Sino-sino rin yan? Ministro, Pangulong Diakono, mga awit, matagal sa iglesia. Pero nung dumating ang pagsubok, bagsak sa pagsubok. Ba isipin mo, yung mga kasama lang na lang namin na ministro eh. Isipin mo, ordinato ka. Napatungan ka ng kamay. Ibig bang sabihin nagkamali yung nagpatong ng kamay? Hindi, nakalihim kasi yun eh. Yung layunin eh. Ngayon ka lang nahayat. Ngayon ka lang nasubukan. Rebelde, ang sabi sa talata. Kaya para sa tunay na lingkod ng Diyos, ano ang kanyang kasiyahan? Punta tayo sa awit, mga kapatid. 119. Yung talata po ay 47 hanggang 48. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, yaoy aking ikagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Para sa mga tunay po na lingkod ng Diyos, ano ang tunay nilang kaligayahan? Ang pagsunod sa utos ng Diyos. Mahal ko ang iyong utos, yaoy aking igagalang. Pag mahal mo ang utos, hindi mo pag-aalinlanganan yan. Walang papasok sa iyo na pag-aalinlangan. Hindi mo kailanman sasabihin, mamumutawi sa bibig mo. Ay, oo nga, no? Parang tama yung sinasabi ni ano ah. Ay pagka gayon, pagka may pag-aalinlangan, questionable ang kaligtasan. Dapat mga kapatid, doon lang sa aral. Hindi ka papanig sa kanan, hindi ka papanig sa kaliwa. Doon ka sa gitna, doon ka sa aral. Doon ka tumalunton. Paano po kung sabihin ng isang sumasamba ngayon? Eh, paano po kung halimbawa, lumala pa ito, gumrabe pa ito? Ang sagot natin dyan, wala tayong magagawa doon eh. Kalooban po ng Ama yun eh. Kalooban niya, kautusan niya yun. Dapat mangyari yun.
Dapat ba tayong mawala ng pag-asa? Dapat bang manaigang takot? Sapagkat, oo, magtatagal ito, lalala pa, sapagkat dinadalisay nga tayo. Hindi na tayo susunod. 25:9 ng Isayas. Kapag ka ito'y nangyari na, sasabihin ng mga tao, siya ang ating Diyos. Nagtiwala tayo sa Kanya at iniligtas niya tayo. Siya ang Panginoon na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang dahil sa iniligtas niya tayo. Dapat bang madaig tayo ng takot? Dapat ba tayong mawalan ng pag-asa kung ang pagsubok na ating kakaharapin ay dadami pa, lalala pa? Pero nandun yung ating lubos na pananalig, na pananampalataya na gusto nating sumunod. Gusto nating sundin ang mga kalooban ng Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Patuloy tayong manalig sa magagawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, tayo na rin mismo ang makapagsasabi, ang makapagpapatotoo paano tayo iningatan ng Diyos. Ang ginawa sa atin, mga kapatid, ay hindi biro. Isang napakabigat na pagsubok ang nangyari sa atin. Pero dahil sa natuto tayo, sinampalatayanan natin yung aral na manalig tayo sa Diyos, manalig tayo sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi tayo binigo. Ang salita ng Diyos ay totoo. Kapag ka sinabi niya mangyayari, anong pangako niya sa magtatapat sa Kanya? Hindi niya pababayaan. Totoo yun. Kung meron man na pariwara, kung meron man na si tingin niya pinabayaan siya ng Diyos, hindi ang Diyos ang may kasalanan, kundi siya mismo. Kaya, mga kapatid na sumasamba sa pagkakataong ito, itaguyod na natin to. Tapusin natin ang takbuhin ito. At ang Diyos hindi niya tayo lilimutin. Kaya, bago tayo manalangin, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo na idulog ninyo sa Diyos ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Ipangako natin na ano man ang mangyari, sa panig tayo ng Diyos, sa panig tayo ng Kanyang mga salita. Hilingin natin sa Kanya, ibigay niyang palagi sa atin ang pagkakataon para siya'y tapat nating mapaglingkuran. Pagpalain kayo, tumayo kayo, tayo. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Sumasampalataya kami sa bawat araw na lumilipas sa aming buhay. Papalapit kami ng papalapit sa kaligtasan. Ama, hindi namin alam kung ano pang mangyayari sa hinaharap. Ang aming inihiling sa iyo, kung darating na ang wakas po ng aming buhay,
o wakas ng mundong ito, naway maging karapat-dapat kami sa pangako mong kaligtasan. Habang iniintay namin ang araw na iyon, tulungan mong mabuhay kami sa kabanalan. Laging nasa pagsunod sa iyong mga utos at nagtitiwala sa magagawa mo sa amin. Opo, Ama, alisin mo ang pangamba sa aming isip, sa aming puso. Palitan mo ito ng lubos na pagtitiwala sa iyo at sa iyong mga kalooban. Gamitin mo po ang ganitong mga pagsamba para lalo kaming magabayan, maingatan ang aming kaugnayan sa iyo. Ama, pangako namin sa awat tulong mo sa amin. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ang utos mo, iingatan namin sa aming puso, sa aming isip, at babaunin namin ito hanggang sa aming libingan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Lagi mong tulungan kami sa aming mga pananalangin. Hindi Kanya bibiguin, Panginoon, kung ilalapit mo kami sa Kanya. Matatanggap namin ang aming kahilingan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, alalahanin mo po ang mga kabataan, ang mga anak ng mga lingkod mo. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Bigyan mo sila ng magandang kapalaran. At anuman ang kanilang marating, sana po huwag silang tatalikod sa iyo. Patuloy nilang kilalanin ka, Ama, na siyang gumagawa ng mabubuting bagay sa lahat ng mga hinirang niya. Ilayo mo sila sa sanlibutang masama. Ama Diyos, lalo na sa panahong ito, sana ang lahat ng mga kabataan manatili sa tapat na pananampalataya sa iyo. Sino man po ang may sakit, pagalingin mo, magamit pa ang buhay sa pagpupuri sa iyo at makapiling pa nila ang kanilang sambahin. Salamat, Ama, sa ganitong mga pagsamba na totoong malapit ka sa aming puso. Ang basbas at pagpapala ay ginawad mo sa amin. Alalahanin mo po ang iyong iglesia. Sagipin mo ito sa mga masasamang mga pinuno upang ang iglesia muli maging kasangkapan sa pagbibigay kalwalhatian sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.